Grabe naman kayo, Tay. Hindi naman sa'yo yan eh. Para sa anak ko yan. Bakit niyo naman kinain? Pasensya ka na anak. Nagugutom na kasi ako. Kanina pa kasi akong hindi kumakain. Simula ngayon, Tay, lumayas na kayo sa pamamahay ko. Tutal ang tagal niyo na ding pabigat sa amin. Wala ka ng pwesto dito. Alis na! Anak, pasensya ka na. Patawarin mo na ako. Gutom na kasi ako eh. Anak, pwede ba akong tumuloy dyan sa inyo? Pinalayas kasi ako ni Mirna. At nilalamig na din kasi ako anak ko. Hindi pwede pa. Masikip na kasi kami dito eh. Kung gusto mo, punta ka muna sa mga kakilala mo. Mahal, pinalayas ako ng mga anak mo dahil pabigat na daw ako sa kanila. Wala na akong iba pang matutuluyan, mahal, kundi dito na lang. Simulang nawala ka, mahal, parang wala na din ako sa mga anak mo. Sana sumunod na lang din ako sa'yo. O Mirna, nakita mo ba si Papa? Bakit mo kasi pinalayas? Kuya naman, kinain yung pagkain ng anak ko eh. Kaya nabuisit ako sa kanya. Yan, baka mapano yun dahil sa ginawa mo, Mirna. Eh bakit ikaw ba, kuya? Anong ginawa mo nung pinalayas ko si Papa? Ay, sa wakas natapos na din ang ulan at nagugutom na ako. Pero siguro hindi na ako uuwi sa mga anak ko dahil tinakwil na din nila ako. Sa kasamaang palad, si Mang Berto ay tuluyan ng hindi bumalik sa kanyang mga anak. At kung saan-saan na ito napadpad para lang mabuhay hanggang sa... Palimos po. Maawa na po kayo sa akin. O kuya, isang buwan na ang nakalipas. Hindi mo pa ba nakikita si Papa? Paano ko makikita eh? Pinalayas mo na, baka napano na yun? Siguro wala na yun, hindi na bumalik eh. Baka sumunod na kay Mama. Huwag kang magsalita ng ganyan, Mirna. Ang mabuti pa ay hayaan na muna natin. Kasi babalik din yun. Hala, nahulog yata ang wallet ko. Nandun pa naman lahat ng mga ID ko. Sana maibalik agad sa akin. Sir, nakita ko po itong wallet na to. Nahulog po yata nung pumasok kayo sa simbahan kanina. Maraming salamat po, Tay. Napakabuti ng puso nyo. Kumain na po ba kayo, Tay? Gusto nyo kain tayo sa labas? Naku, nakakahiya po. Pulubi lang ako at ang baho ko na po. Naku tay, hindi naman ako maselan. Kaya tara, libre kita kain tayo. Tay, bakit po kayo nanlilimos? Wala na po ba kayong pamilya? Meron pa akong pamilya, kaso tinakwil na nila ako. May dalawa akong anak at wala na ang asawa ko. Ang kaso siguro, pabigat na din ako sa mga anak ko kaya pinalayas na lang nila ako. Kung gusto mo, Tay, sama ka na lang sa akin. Total, wala na din akong magulang. Nako, sobra-sobra na tong tulong mo sa akin, nakakahiya naman sa'yo. Ay hindi tay, ayos lang yun. Tara sama ka sa akin. Hayaan mo, Tay, ang pagkukulang sa iyo ng anak mo. Pupunan ko lahat ng yun, ano? Ayos ba sa iyo yun, Tay? Ayos, salamat. Tay, siya nga pala si Jenny ang nag-iisa kong anak. Kaya ngayon, ituring mo na din siyang pamilya. Kuya, hello po. Kamusta po? O anak, bigyan mo nga ng mga damit si tatay at para makapagpalit na siya. Tay, kanina pa tayo magkasama pero hindi ko natanong ang pangalan mo, Tay. Nga pala, Tay, ako si Kanor. Ako naman si Berto. Bagay na bagay ang pangalan nyo sa'yo, Tay. Pang-astig. Ayan, Tay, bagay na bagay sa'yo. Nga pala, papasamahan kita kay Jenny para makapagpagupit ka, ha? Okay. Ang gwapo niyo na po ulit, Tay. Bagay na bagay sa inyo. Sigurado ako matutuwa si Daddy nito. Salamat po, ma'am. Huwag niyo na po akong tawaging ma'am. Gusto ko po, tawag niyo sa akin ay Apo. Wow, Tay, ang gwapo mo na ulit, Tay. Bagay na bagay sa'yo ang gupit mo. Parang Cesar Montano ang dating. Maraming salamat, Kanor. Sobrang saya ng puso ko dahil sa mga pangyayaring ito. O, Tay, ang lalim ata ng iniisip nyo. Hindi lang kasi ako makapaniwala na mangyayari sa buhay ko ito. Biruin mo, dati lang akong pulubi. Tapos ngayon may kumupkup sa akin na hindi ko pa kadugo. Kaya sobrang saya lang. Nay, miss na kita. Pasensya ka na. At iniwan na din kami ni tatay, Nay. Miss na din kita. At lalo na si tatay. Mahal na mahal ko yun. Kat, ano, Tay? Excited ka na bang madalaw ang puntod ng asawa mo? Aba, oo naman. Excited na ako, Kanor, anak ko. Mahal, nandito na ulit ako. Pasensya ka na, mahal, kung hindi kita napupuntahan.
Alam mo ba, may taong kumupkup sa akin. Si Kanor Mahal, napakabuti ng puso niya. Tinuring na niya ako na parang ama. Di ba kayo ang mga anak ni Tatay Berto? Bakit nyo siya hinayaan na magpalaboy-laboy at bakit nyo siya pinalayas? Nasaan ang mga puso nyo? Pasalamat kayo na humiling pa sa akin si Mang Berto na makita kayong dalawa. Papa, sorry po. Sana mapatawad mo pa kami ni Kuya. Pasensya ka na dahil napakawalang hiya namin. O Nay, bilisan mo naman magtanim ng palay dyan. Malulugi ang negosyo ko sa'yo niyan. O anak, sumasakit na kasi ang katawan ko sa pagtatanim ng palay, kaya hindi ko mabilisan ang pagtatanim. Ay, hindi magtrabaho ka dyan. Baka malugi ang negosyo ko sa'yo niyan at wala akong pakialam kung nanay kita. Mirna anak, may kaunting pagkain pa ba dyan? Nagugutom na kasi ako anak eh. Aba ma, hindi ka pa naman tapos magtrabaho eh. Eh anak, kailangan ko pa bang magtrabaho? Pagod na kasi ang katawan ko at madalas akong mahilo. Pwede ba ma? Ang dami mong reklamo. Mabuti pa ngang nagtatrabaho ka pa eh, kaysa naman wala kang silbi, di ba? Simula ngayon, lumayas ka na dito, tutal. Pabigat ka na din sa akin at sa negosyo ko at isa pa puro ka reklamo. Anak naman, wala na akong ibang pamilya kundi ikaw na lang. Huwag mo naman akong palayasin. Maawa ka naman sa akin. Ay, basta malumayas ka na dito, hindi na kita kailangan. Mahal ko, pagod na ako. Sana nandito ka na lang para may kasama ako sa buhay kasi pinalayas na ako ng anak natin. Simula nang nawala ka, parang wala na din ako sa anak natin. Sana sumunod na lang din ako sa iyo, mahal. At tuluyan na ngang nagpakalayo si Aling Rosa sa kanyang anak at kung saan-saan ito napadpad hanggang sa Palimos po, maawa na po kayo sa akin. Nagugutom na po ako. Hoy, tanda! Umalis ka nga dyan! Ang baho mo at natatakot ang mga tao sa'yo, kaya alis! Hoy! Bilisan niyo kumilos. Kailangan na matapos yung ginagawa niyo ngayon. Bilis! You like this bread, don't you? It's good for you. Ay, sa wakas nakita din kita, Blackie. Nandito ka lang pala. Kinabahan ako sa'yo. Maraming salamat po, Nay. Dahil inalagaan nyo saglit ang alaga kong aso. Napakabuti po ng puso nyo. Walang anuman po. Nakakatuwa kasi ang aso nyo, sir eh. Nakakatanggal ng lungkot. Nay, gusto niyo po bang kumain? Ay, nakakahiya naman po sa inyo. Nay, bakit po kayo nanlilimos? Wala na po ba kayong pamilya? Meron pa po akong pamilya, kaso pinalayas na ako. Wala na akong asawa pero meron akong isang anak. At sa kasamaang palad na napagod na siguro ang anak ko sa akin. Ay, ganun po ba, Nay? Nakakalungkot naman po. Pero sige, tutulungan ko po kayo dahil mabuti kayong tao. Maraming salamat po sa pakain niyo sa akin. Sobrang bait niyo po. At may iwan ko na po kayo para makapanglimos ako ulit para may Pangkain. Ay simula ngayon, Nay, ay hindi na kayo manglilimos dahil hindi mo deserve yon. Kaya tutulungan kitang makauwi at tuturuan ko ng leksyon ng anak mo. Nay, gusto mo na po ba makita ang anak mo? Oo naman po, at titiisin ko na lang kung masama ang ugali niya dahil mahal na mahal ko yun. Ay hindi po kayo magtitiis, Nay, at tuturuan ko ng leksyon ng anak mo dahil swerte nga siya dahil may magulang pa siya. Nay, dito na muna po kayo magpahinga at bukas na bukas ay ihahatid kita sa anak mo. Okay lang po ba yun, Nay? Naman, maraming salamat sa iyo, Iho. Napakabait mo. Sana pagpalain ka pa ng Diyos sa kabutihan ng puso mo. Nay, anong ginagawa mo dito? Di ba pinalayas na kita? Hoy ka din, wala kang respeto! Pasalamat ka dahil may magulang ka pa. At kapag hindi mo inayos yung ugali mo, ikukulong kita dahil walang hiya kang anak. Kaya umayos ka! Sorry, Nay, sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Sana mapatawad mo pa ako. Mahal na mahal kita, nanay ko.